I lift my hands to you as I surrender, Lord, my everything. And I lift my voice to you and sing for your glory, Lord, my loving King.
Are you a member of the Roman Catholic Church? Are you intrigued or challenged by clever questions and malicious accusations from the enemies of the Church? Bakit hindi nag-aasawa yung mga pari? ang mga Bakit po ba tayo mga Katoliko gumagamit? Bakit po ba gumagamit ang mga pari ng Bakit incense? po may pista prosesyon ang mga Bakit Katoliko? ba paulit-ulit magdasal ang mga Katoliko? All your questions will now be answered and all your doubts cleared, featuring the two prominent Roman Catholic apologists of the Philippines, Attorney Maruel Liasos of the Order of Preachers and Reverend Father Abe P. Arganiosa, in a dynamic tandem to explain and defend the faith and to guide us all to know the truth. Magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito sa Know the Truth sa TV Maria. Ako po si Attorney Maruel Liasos OP ng Company of St. Dominic of the Archdiocese of Manila. At ang makakasama po natin sa tagpong ito ay walang iba kung ang ating pinakamamahal po na Bishop Ted Bacani. Magandang araw po sa Bishop Ted. Magandang umaga po, Brother Mars, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa TV Maria. Nako, sobrang masaya po kami, Bishop Ted, at napaulakan nyo kami sa unang pagkakataon. Makakasama po natin ang pinaka-paborito po namin at pinakamamahal na Bishop Ted. Bishop Ted, meron po kasi tayong tinatawag na new evangelization. At dahil ikaw po ay talagang involved sa evangelization, paki-explika po sa ating mga kapanalig kung anong ibig sabihin ng new evangelization. Okay, alam nyo ang evangelization o paghahatid ng mabuting balita ay siyang pinakatungkulin ng ating inang simbahan. Opo. Sabi nga po ni Pope Paul VI, sabi niya, the church exists in order to evangelize. Evangelization is the grace and mission proper to the church. Opo. Kaya ba't itinatag ang simbahan? Hindi lamang para may mga taong maligtas, kundi para yung mga tao na nakatanggap ng biyaya ng Diyos at ng kaligtasan ay magpahayag naman ng mabuting balita upang ang buong mundo, lahat ng mga tao tang santinakpan ay makaranas ng kaligtasan na gusto ng Panginoon. Kanya ito ay, sa mulat-mula pa, ito na ang talagang tungkulin ng simbahan. Kanya sa Ebanghelyo ay kay San Marcos, sa wakas ng kanyang Ebanghelyo, sabi ng ating Panginoon, humayo kayo at ihatid sa lahat ng mga nilalang ang mabuting balita. At sa Ebanghelyo naman ay kay San Mateo, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko, wika ni Jesus, ang lahat ng mga bansa. Kanya sa buong kasaysayan ng simbahan, yan na talaga ang hangarin ni Kristo, yan na rin ang isinasagawa ng simbahan. Ngayon, may tawag tayong new. Ay, bakit new? Ano po yung bago doon, Ayun, sabi nga nila? Si Pope John Paul II, na ngayon ay santo na, ay ipinahayag niya na ang gustong sabihin ng new ay hindi sapagkat meron tayong bagong mabuting balitang dala. Hindi. Ang mabuting balita ay yun at yun din at wala nang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na anak ng Diyos na nagkatawang tao na sa pamagitan niya ay pinakita ng Diyos Ama ang kanyang pagmamahal at si Jesucristo na nagbigay sa atin ng kanyang Espiritu upang sa ganon ay maging atin ang pagmamahal ng Diyos na kanyang ipinakita. So, iisa talaga ang mabuting balita. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamagitan niya. Ngayon, bakit niyo? Sapagkat, alam mo, ang paghahatid ng anumang balita, hindi lang depende sa nagbabalita o sa taglay ng balita. Depende rin sa kalagayan ng mga tao. Opo. Na hahatdan ng magandang balita. At alam natin na ang mundo'y nagbabago. At talaga namang napakalaki na ng pagbabago ng mundo. Di lang tayo modern
world ngayon. Kung tawagin tayo, postmodern. Postmodern world. Iba ng takbo ng mundo, ibang takbo ng isip ng tao, iba na rin ang galaw ng mga tao ngayon. Kanya, kinakailangan ang makabagong pamamaraan. Si John the 23rd, na santo na rin ngayon, sabi niya ng Second Vatican Council, sabi niya, the substance of truth is one thing and the way it is proclaimed while keeping the substance the same is different. So, kaya, dahil sa mga pagbabago, at pati ng simbahan, siyempre nagbabago din. Sabi, new, bakit? New in its methods. New in its expressions. And new in its fervor. Bago sa mga pamaraan, bago sa mga ginagamit na ekspresyon o pagpapahayag. At bago, lalong-lalo, kailangan namin ng bagong alam sa pag-ati ng magandang balita. Siguro po dito yung pinakamaganda, yung bagong alab o bagong sigasig, no? Talagang kailangan maramdaman uli natin yung parang new Pentecost. Yan, totoo yan. At tandaan natin sana na yan nangyayari lamang. At ito talagang binibigyan ngayon ng diin ng mga papa. Kaya nangyayari itong mga ito, kaya magkakaroon ng bagong alam at bagong sigasig. Kapag nakatagpo mo ng personal si Kristo at nakuha ni Kristo ang iyong puso. Pag hindi nakuha ni Kristo ang iyong puso, okay, magtuturo ka, mag-theologize ka marami. Pero ang magandang balita, hindi mo maipaaabot ng may dating. Wika nga, importante dyan Hindi lang yung ihatid mo balita. Kailangan may dating. May impact. Doon naman po, Bishop, sa binabanggit natin na new methods, mga makabagong pamamaraan ng paghahatid balita. Ano po yung nakikita mo na pinakamainam sa kasalukuyan na pamamaraan, lalo na po sa ating mga kababayan, yung mga mahihirap, yung mga kabataan? Tingnan natin. Noong una, tingnan natin para malaman natin pagbabago. Noong una, alam mo yung mga tao kinuhang sumampalataya sa pamagitan ng pagsupil sa kanila. Conquest. Kung tawagin natin yun. No? Tapos naman, yung mga iba, okay, salamat, nakumbinsi naman. Hindi naman sinupil, kundi talagang nakumbinsi. Yung mga iba naman, ito, kanya lumaganap ang pananampalataya sa pamagitan ng migration. 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 Yung mga Irish, yung mga Polish, nagpunta sa States. Kanya napakarami ng mga Katoliko ngayon sa States dahil dyan. Tapos, ito, pinakakaraniwang nagiging pamamaraan, yung pagpaparami, pagsilang, panganganak, tsaka yung pag-aasawa. Yun nga. Sabi, Katoliko lolo ko, Katoliko magulang ko, ano pa ako? Ganyan. Ngayon kinakailangan tayo gumamit ng mga ibang pamamaraan. Hindi mo na pwedeng supilin ng tao. Wala ka nang pwedeng pilitin ngayon. At sinasabi na din ba, bawal ang mamilit. Huwag kang mamimilit. O kaya, huwag kang yung mga seduce, proselytize. Gagawa ka ng mga pamamaraan na hindi bagay. Parang sinusuhulan ng mga tao. Bigyan mo sila ng pagkain, parang sa gano'n Umanib sila, gano'n Hindi yun. Dati, hindi na sapat ngayon ang panganganak. Kita mo, ang dami mga tao, marahil sinilang sa pamilyang Katoliko ngayon. Ang tatanong sila. At sa palagay nila, hindi na kailangan. Tapos yung migration, o patuloy pa rin yan, pero hindi na rin pwedeng automatic. Pag nagpunta sila sa ibang lugar, kung minsan baka sila pa makonvert. Ayun na nga po. Diba? So, anong kinakailangan mga pamamaraan? Kinakailangan, una, yung presensya. Presensya. Anong klaseng presensya? Hindi sapat yung nandun ka, kundi yung presensya na
isinasabuhay mo ang magandang balita. Yan ang unang pinaka-fundamental na pamamaraan. Presensya na dala-dala mo ang Panginoon at ipinakikita mo sa iyong pamumuhay at sa lahat ng iyong salita ang kanyang pagmamahal. Yan ang una. Ikalawa, napakahalaga yung ngayon, yung makinig. Pakikinig. Ako yan binibigyan ng diin. In other words, magtanong ka muna, makinig ka, pakiramdaman mo mga tao. Napakahalaga yan. Bago ka magturo, ay pakita mo sa kanila na sila'y mahalaga para sa iyo. Pakinggan mo kanilang mga suliranin, mga concerns nila, mga alalahanin. Tapos, ikatlo, yung teamwork. Tandaan natin yan. Na ang lahat, ang buong simbahan, hindi lang ang mga obispo, pare, papa, Pati mga laiko. Laiko. Lahat tayo. Walang exception. Hindi na pwede ho yung sinasabi nyo na kami-kami. Yun. Kundi tayo-tayo. Hindi pwede yun. Tayong lahat. Tayong lahat. Tama. Hindi pwede tayo-tayo. Kami-kami kundi sama-sama. Opo. Sama-sama. Ngayon, bukod doon, hindi lang yung responsibilidad natin lang, kundi kinakailangan talagang mag-teamwork tayo. Kaya ang importante ngayon na ang ministry ay dapat na maging team ministry o collaborative ministry. Tama. Yan. Tapos, ang dami mga kasangkapan ngayon na wala mo. Ay, tingnan mo na lang yung ating, ito digital age na ito. Opo, yung social media. Nako, yung social media na napakatindi ng, napakalaki ng influence. No? At pagdating naman po, Bishop, doon sa mga expressions, yung pamamaraan ng ating pagpapahayag, dahil ikaw po, isa sa mga hinahangaan kong preacher. Ano po yung pwede mong mairekomenda o masasabi natin na mas angkop sa panahon ngayon ng uri ng pagpapahayag ng mabuting balita? Ako ang tingin ko ganito, para maipahayag mo ang magandang balita, unang-una, pakita mo appreciation mo sa mga tao. Pag nagbibigay ako ng homily, agad tinitingnan ko agad kung ano sa simbahan na yun o sa parokya na yun ang kanais-nais, ang napakaganda na. Pakita mo yung appreciation mo at babanggitin mo yun. Sapagkat alam mo, ang tao, kapag ka napuri mo, yung kanyang tainga ano ha? Okay? Makikinig talaga. Opo. Agad. Affirmation. Tapos, napaka-importante ngayon ng yung mga stories. Ano mo yan? Sa charismatic renewal. Yung witnessing, kung tawag nila. Stories tungkol sa iba, oo. Pero, istorya rin tungkol sa iyo. Mga nangyari sa iyo. Kung paano ka na-touch ng Panginoon. Ang danger lang doon, aaminin ko sa iyo, kapag ikaw nag-witness ng tungkol sa iyong sarili, o ng kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay mo, baka ang sarili mo na. Naging sentro ng usapin. Sentro. May binawarin ako na. Kaya lang, kung maiiwasan mo yung gano'n, pwede mong gamitin yun, yung witnessing. Tapos, nakikita ko ang napakalaking epekto ngayon ay yung mga awitin. Yes. Awitin. Napapansin ko yan, bawa sa mga El Shaddai, DWX, para sa ibang charismatic groups. Makikita mo ang worship service, ang misa mismo ay gumaganda, mas nadadama. Kaya dahil sa mga kanta. Tapos hindi lang mga kanta, kundi ito, mga drama magagamit natin. At ako, palagay ko sa ngayon, ang isang malaki na magagamit at kailangan natin. No? Sapagkat ang mga tao ngayon napaka-star conscious sa mga yung tayo ay
humawak sa mga Catholic lay people Opo. sa industriya, media opo. industry. Sa showbiz. Na sila, sabi na, yung may mga pahaging na ganyan, no? Pagsasalita na makita nila, okay, ako ginagawa ko ito dahil sa ako'y Katoliko. Opo, At, opo. kasi silang mahiya. At nakakatuwa naman po kasi minsan talagang naglalaan sila ng oras nila sa mga evangelization conferences na ating mga na-attend, no? Yung mga sa showbiz at sa media. At yung sinabi niyo nga po na music, kasi ang Pilipino, musical talaga eh. No? Talagang pagdating sa musika, number 1 po tayo doon. Doon naman po, Bishop, sa mga challenges, no? Sa mga hamon na kinakaharap ng simbahan, lalo na sa new evangelization, ano po yung nakikita ninyo na nagiging balakid? O kung hindi man, yung talagang dapat pagdaanan upang maging mas successful pa po tayo? Masabi ko, para ito hamon ni Pope Francis, hindi galing ito sa akin. Sabi niya, okay, na kailangan, huwag tayong kontento doon sa nakasanayan na. Okay. So, una, kung pinupunta natin, pumunta tayo doon sa hindi natin nakasanayan na puntahan. Hindi na aabot. Hindi na aabot. At yan yung mga maralita, sa totoo lang, ang mga maralita, o yung mga nag-lapse na mga Catholics, hindi natin pinupuntahan yung mga, sabi nga, narinig mo na siguro, sinasabing, preaching to the choir. To the choir. yung mga kumbinsido na. Yung laging nandiyan dyan na. Ayan, oo. Ay, kailangan pumalakot tayo sa mga hindi natin nakasanayan na puntahan. Pati na yung mga hindi natin ka-reliyon. Opo. Hindi natin ka-reliyon. Pati na yung mga hindi natin gusto. Kahit hindi mo gusto, puntahan mo. Kahit hindi ka nila gusto, puntahan mo. At least, para i-offer mo sa kanila biyaya ng Panginoon. Hindi para labanan, hindi. Kundi para ipaabot, ipakita ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. So, una yan. Yung hindi na, tapos yung ikalawa, yung hindi na kasanayan mga pamamaraan. Huwag yung kung paano na lang noon. Yun din. Yun na lang. Mag-invento tayo. Diyan makikita, makakapulot tayo dyan sa media industry. Nagulat ako nung minsan. Nagpunta ako doon sa isang advertising firm. Meron silang mga cubicles, no? Mga maliliit na kwarto. Para saan yan ako? Pagka meron silang project, paupuin nila yung 2 o 3 tao. Para sa ganun mag-brainstorming, mag-imagine kung paano ipipresenta ito. Kanya, alam mo, dito sa Pilipinas, napakaganda ng mga advertisements natin. Yan bunga ng creativity. Yan, Kinakailangan sumubok tayo ng mga ibang pamaraan. Kahit na, sabi ni Pope Francis, kung mamali ka, okay. Masaktan ka, okay. Yun na kailangan At least may mga tinatry tayo, sinusubukan na mga pagbabago. Doon naman po sa lagi nating napapakinggan na ang mga Katoliko daw, lalo ng mga Pilipino, ay sacramentalized, no? Pero hindi evangelized. Ano po ang masasabi po tungkol dito at paano po natin ito mababago? Nakalulungkot yung katotohanan na yan, pero totoo yan. Totoo sa napakaraming mga Katoliko. Pero nababago na yan. Ang unang-una dyan ay walang iba kundi ang catechesis. At sa catechesis naman, unang-una ang paghatid sa mga tao ng Biblia. Pag-akit sa kanila na basahin ang Biblia. Alam mo, mga Katoliko, marami sa atin, hindi sanay na magbasa ng Biblia. Nababago na yun ngayon. Dumadami na sa awa ng Diyos. Napakarami na ng mga Katoliko na nagbabasa ng Biblia. Pero, napakarami pa rin. Well, kanya, a Bible for every family man lang. At least, one Bible for every family. And let them read the Bible every day. Every day. Listen to the Bible
every day. And use the Bible in prayer every day. Pag-aralan at gamitin sa pagdarasal. Yan ang isa sa pinakauna sa lahat. At matanto sana ng mga tao ang nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng Biblia. Walang iba kundi ating Panginoon sa Kristo. Walang iba. Yan ang isa sa pinakaunang pamamaraan ng communion with the Lord. Pagtanggap sa Kanya. Ang unang pamamaraan ay pagtanggap sa Kanyang salita bago mo patanggapin ang Kanyang katawan na dugo sa Eucharistia. So, yan ang pinakauna. Ay, kalawa, naku, napakahalaga dito. Itong integrated evangelization. Sabihin, pakita naman na ang evangelization. Ilang may kinalaman sa buhay pagkatapos ng buhay na ito. Yung pagpunta sa langit. Samantalang dito kumakalam ang sikmura. Walang maisunod. Yan. Napaka-importante niyan. Hindi lang salvation in the afterlife, but salvation in this life. Hindi lang salvation ng kaluluwa, kundi salvation ng katawan. Hindi lang salvation ng individual. Salvation ng lipunan. Lipunan. Maayos ang lipunan. At hindi lang lipunan. Environment. Ayun, binibigyan natin yan. Salvation yan na lahat. Yan ang holistic spirituality na sinasabi. Buo. Tayo mga Pilipino, hati tayo kanya. Napaka-religyoso natin, pero napakaraming mga Katoliko corrupt. Yun po, nasabi po ninyo. Komunyon. Pagdating sa komunyon, body of Christ, amen. Ayan. Sa linggo, pagdating sa Lunes, pirmahan niyo po siya. Ano naman ang amen? Ganun naman. Ay, talaga naman. Kanya, kinakailangan niyang social teachings of the church. Ipalagaan talaga. Essential yan. Sabi ni Pope Francis, sabay ng mga papa, kasama yan sa kabuuan ng katuruan ng simbahan. At essential yan para magkatotoo sa buhay. Ang Ebanghelyo sa buhay ng mga Katoliko. Talagang kailangan po talaga ng renewed integral evangelism. Yun! That's the word. Those are the words. Renewed integral evangelization. Ayan mga minamahal, napakinggan po natin si Bishop Ted Bacani at talaga marami po tayong natutunan sa kanya tungkol sa pamamahayag ng mabuting balita. Bishop Ted, naku, gusto pa naman po namin sana kayo makasama ng mas matagal, wala na po tayong oras. Ano po yung magiging mensahe po ninyo sa ating mga nanonood dito sa Know the Truth? Alam po ninyo, napakahalaga mga kapatid na talagang ang ating Panginoong Diyos at ang kanyang pagmamahal ay ating maranasan sa buhay. At ang ating Panginoong Jesucristo ay ating makatagpo ng personal sa pamagitan ng pananampalataya. At ang kanyang Espiritu ay ating tanggapin. In other words, yung ating po sanang pananampalataya ay hindi lamang isang katuruan o mga tungkulin, kung hindi isang karanasan. Masabi natin, kilala ko talaga ang Diyos. Kakilala ko ng Diyos. At alam nyo, kapag nangyari po yan, mag-aalam ang inyong mga puso, ating mga puso. Sabi nga po ni San Pablo, because we believe, therefore we speak. Sa Pilipino, madali yun. Sa ganda-ganda. Pag natanggap mo ang magandang balita, siguradong kakatiyan yung dila. At hindi kinakatiyan yung dila, pagdudaan mo, natanggap mo nga ang magandang balita. Tayo po kapag nakakita tayo ng magandang sine, magandang palabas, babalita natin sa mga tao, nood ka rin. Minsan kinukwento pa nga natin ang ating Panginoong Jesucristo, pinakamagandang balita. Tanggapin po natin siya at ihatid sa ating mga kapwa-tao. Tandaan nyo, bawat mananampalataya ay tinatawag na maging tagapaghatid ng magandang balita. Huwag mong sasabihin, hindi ako mabuting tao. Si Maria Magdalena, unang tagapaghatid ng magandang balita sa mga apostol. Ano po? 7 demonyo ang pinalayas mula sa kanya. Yun ang naging napaka-mabisang tagapaghatid ng mabuting balita
ng Panginoon. Eh, siguro naman po tayo tinitigis ng demonyo kami. Kayang-kaya po natin yan sa biyaya ng Panginoon. Amen. Talagang isa pong napakalaking karangalan sa amin na mapaunlakan ng ating minamahal na Bishop Teodoro Cruz Bacani, Bishop Emeritus ng Novaliches, na isa din pong very prolific writer. Siya po ang may akda ng Faith and New Evangelization at ito pong isa sa mga paborito kong libro, Holy Heroes, the Filipino Laity. Muli po, maraming salamat Bishop Ted. At ito po si Attorney Marwil Liasos OP ng Company of St. Dominic na nagsasabing, alamin po natin ang katotohanan na siyang tunay na magpapalaya sa atin. Maraming proyekto ang Children of Light Foundation Incorporated at ilan sa mga ito ay ang patuloy na pagtulong sa ating sosyedad. Feeding programs sa homeless people ng Metro Manila, scholarship programs, at marami pang iba. Samahan niyo po kami at maging Evangelical Support Partner o ESP kung saan ang bawat sentimong ibibigay niyo ay malayo ang mararating. Maaari po kayong magdeposito ng inyong tulong sa aming bank accounts. PPI Dollar Account 4954-018801 Peso Account 4953-049061 Mahal ng Diyos ang masayang nagbibigay sa ministeryo niya. Giving is healing. Be an ESP member. Give now and be healed. Kaligtasan, minahal, hinango, ngayoy naging malaya. Sa lahat ng ginawa niyo sa aking buhay, walang hanggang pasasalamat sa iyo'y ibibigay. Ikaw, O Diyos, ang aking kaligtasan, minahal, hinango, ngayon'y naging malaya. Sa lahat ng ginawa niyo sa aking buhay, walang hanggang pasasalamat sa iyo'y ibibigay. Panginoon, salamat at may liwanag iyong ibinigay sa aking buhay, aking puso. Pinuno ng pagmamahal na
Nais mo ba ng kapanatagan sa buhay? Naghahanap ng magandang kapalaran? Nag-aalala sa kalagayan sa buhay? Pinanghihinaan ng loob? Tinalikuran ng mga kaibigan? Dumaranas ng matinding kalungkutan? Masyadong abala? Ikaw ba ay pagod? May sakit? Ito ho ang aking anak at lahat sila ay nakapag-aral. Kaya po, yun ay labis kong pinasasalamat sa Panginoon Diyos. Panalangin lang po talaga ang ipinanlaban ko. Hindi ko akalain na ako po ay matatanggap kasi hindi naman po ako graduate ng nursing. Talaga araw-araw po, hindi ko po nakakalimutan mag-grocery. Nagproblema po kami kasi wala po yung trabaho ng asawa ko. Ngayon nung naakyatan po sa amin, nagkaroon po ng trabaho yung dalawa kong anak. Kahit na marami kaming pagsubok sa buhay, nananatili po ako kay Lord. Isa na rin po ako sa mga naghahayo po sa Mama Mary. Naoperahan po ako 3 beses po. Pero tingnan niyo po ako ngayon, buhay na buhay po at malakas po. Inantay ko po yung pagkakataon na ito na magpasalamat po kay Lord. Matagal kaming nawala ng income pero andito pa rin kami dahil ang pag-asa namin na kay Lord na kahit mahirap talagang maglingkod pero pag gaginampanan mo, hindi kanya pababayaan. Talagang ipinaalaala niya talaga sa akin na ako po ay muling magbalik loob sa Kanya. Lord, kahit wala kaming pera, kahit salat kami sa lahat ng bagay, ang gusto ko lang magkasunduso kami sa looban kasi isang looban kami. Siguro naawat na talaga sa akin dahil sobrang hirap sakit sa loob eh. Ito ako ngayon, nakatayo, nakangiti dahil kay Mama Mary at saka kay Lord. May cancer po ako, stage 2 na po ako ngayon, pero hindi ko inaangkin. First ka, di ko inaangkin. Alam ko, Panginoon lang, siya lang dakilang manggagamot. Ang Christ on the Block ay umiikot sa ilang bahagi ng ating bansa at maging sa ibang lugar sa Amerika. Pamilya at komunidad ang inaahay nito
patungo sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng mahal na ina. Buuin ang pamilya at komunidad tungo kay Maria at Jesus. Tanggapin na ang mahal na ina. Para sa karagdagang impormasyon, maaari po kayong bumisita sa amin sa Children of Light Catholic Community sa 851 Oroqueta Street, Santa Cruz, Manila. Maaari din po kayong tumawag sa 733-0961 o 425-3534. Maaari din po kayong mag-log on sa aming website sa www.childrenoflightcommunity.com.